Santo. Amen. Ang pagkapala nating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong manaig sa mga pahirap ang martir ni San Maximilian Kolbe. Ipagkaloob mong kaming nagdiriwang ngayon sa kanyang tagumpay, ay makapanatiling di natitinag na mga kumakalaban, pakundangan sa iyong pagkupkup sa amin araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ilalapat ko sa iyo ang parusang angkop sa pagsira mo sa tipan at pangako. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Kung magkagayon, maaalaala mo noong ikaw ay bata pa at mapapahiya ka sa sarili mo kapag nakasama mo na ang mga kapatid mong nakababata at nakatatanda sa iyo. Sila'y isasama ko sa iyo, bagaman hindi talagang kabilang sa tipan ko sa iyo. Gagawin ko nga ang aking pakikipagtipan sa iyo. Sa gayoy, makikilala mong ako ang Panginoon. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sa salok ng tubig, sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam nyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag nyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag nyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling nyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan.
Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises sa bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalay ninyo ang inyong asawa, subalit hindi gayon ang pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang nag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaki hindi makapag-aasawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikaunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Narinig po natin sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel ang paghahayag ng Diyos ng katapatan niya sa tipan sa kabila ng hindi nila pagsunod sa tipanan na ginawa ng Diyos. Hindi na nga sumunod, pero ang Panginoon dahil sa kanyang katapatan sa tipan na ito ay nagpanibago ng tipan sa kanyang piniling bayan. Para pong nasa kalagayan na inalis ng Diyos sa kasalanan, pero paulit-ulit pa rin bumabalik at nagkakasala. Ang problema po ay yung commitment. No? Hindi kayang mag-commit ng piniling bayan ng Diyos at maging tapat lamang sa Kanya. Marami siyang sinasambang Diyos-Diyosan. Ang dali pong i-condemn yung mga piniling bayan o yung piniling bayan ng Diyos kapag hindi natin tinignan ang ating sarili. Sapagkat sa ating buhay, tanggapin man natin o hindi, meron din tayong mga infidelities. Meron din tayong mga pagkakataon sa ating buhay na hindi tayo naging tapat. Naging tapat sa ating kapwa, naging tapat sa mga taong dapat natin mahalin, at higit sa lahat, hindi naging tapat sa Diyos. Kaya nga, napakagandang paalala sa atin yung ating mabuting balitang narinig. Hindi lamang ito patungkol sa mga mag-asawa. Kasi sa una, para lang yan sa mag-asawa. So kung meron kang buhay outside the marriage vocation, iisipin mo na, okay, hindi para sa akin yan. Para lamang yan sa nag-aasawa. No. Ang bawat daan ng bokasyon ay daan tungo sa kabanalan at pakikipagkaisa sa Diyos. Kung ikaw'y tinatawag sa pagpapari, ang daan mo, ang pagpapabanal ay ang
daan ng pagiging isang mabuting pari. Kung ikaw'y tinatawag na mag-asawa, ikaw ay tinatawag sa kabanalan, no? Sa pamagitan ng pag-aasawa. No? At ganoon din sa iba't ibang klaseng bukasyon. No? Hindi porket hindi ka ikakasal, no? Ibig sabihin, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mong gawin. No? Dahil walang commitment na involved. No? O isipin mo dahil walang commitment. Pero even in any other vocation, pagiging pari, no, hindi pag-aasawa, pagpiling maging relihiyoso o relihiyosa, no, kailangan ng commitment. Hindi pwedeng habang pari ka o madre ka, mabubuhay ka na parang hindi ka pari o madre. Hindi kapag ka nagpakasal ka at you, no, take that path to a married life, hindi pwede na titingin ka pa sa iba o makikipag-commit ka sa hindi mo asawa. No? Hindi pwedeng gagawa ka pa rin ng mga dati mong ginagawa nung ikaw ay binata pa. Ngayong committed ka na. No? So yun po, doon nag-umpisa yung problema. Pag inisip natin na hindi mag-commit, no, sa ating mga bukasyon, diyan nasisira ang pari kapag ka hindi siya, no, hindi niya isinabuhay, no, yung kanyang bukasyon bilang pari at nag-asal binata siya. No. Nag-asal na parang walang tipanan sa Diyos. At doon po napahamak ang piniling bayan ng Diyos. Napahamak ang piniling bayan ng Diyos kasi inisip nila dahil mahal naman sila ng Diyos, they can do whatever they want. Gagawin namin ang gusto namin gawin. Anyway, patatawarin naman kami ng Diyos. Totoo naman, patatawarin sila ng Diyos dahil dapat ang Diyos sa kanyang tipan, pero sino ba yung napahamak? Sino ba yung naligaw ng landas? O di, napahamak at niligaw sila ng landas dahil hindi sila sumunod sa tipanan. Kaya yan po yung tawag sa atin. Tulad po ng ipinagdiriwang nating santo ngayon, si San Maximilian Kolbe, isang martir, no, na namatay dahil sa kanyang pagmamahal, his commitment to God. No, at dahil mahal niya ang Diyos, ito ay nagbubunga ng pagmamahal ng kapwa. Kaya nung merong isang bihag din, no, nung panahon ng mga Nazis, no, ipinagpalit niya ang kanyang sarili. At sa panahon na kung saan nag-aantay sila ng kamatayan, naging daan siya upang magbalik loob yung mga kasama niyang bilanggo. Naging pagkakataon nito upang mabago yung kanyang sarili. Yun po yung ibig sabihin ng pagsasabuhay ng bukasyon. Hindi lamang para sa sarili. Ang tanong, sa pagsasabuhay ba natin ng bukasyon, ito ba ay natatranslate, no, sa pagmamahal sa kapwa? Pagkakawang gawa. Sapagkat imposibleng sabihin lang natin na mahal natin ng Diyos pero hindi natin mahal ang ating kapwa. Mahal natin ng Diyos pero hindi tayo tapat sa ating bukasyon. Kaya po yan yung biyayang hilingin natin, mga minamahal kong kapatid. Ano man pong bukasyon tayo tinatawag ng Diyos, hilingin nating tayo maging tapat na sumusunod sa kanyang kalooban. San Maximilian Kolbe, ipanalangin mo kami. Nakikilahok sa paglikha ng Diyos ang bagong buhay, ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga bawat panalangin ng ating itutugon. Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatulang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin ng iyong pananaan sa aming buhay. Iniiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapalamon. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang mundo. Hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, pakabanalin mo at basbasan ng mga alay ng nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas at pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Maximilian Kolbe sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Maximilian Kolbe parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan, ni ikaw ay pahiya kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na nagay ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
banali ka ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at tugon ng aming Panginoong Kristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, nabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natupos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat ito may sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon naming Papa at ni Elias naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong San Jose, isa na mga apostol at lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyo na naming Panginoong Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ngalan mo,
kami Diyos lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapuyahan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya ito ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, dito sa Jesus, siyang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo na niyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan, ng nagkaloob ng katapatang paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok ng iyong martir na San Maximiliano Kolbe. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain makapangyarihang Diyos, Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayong dalang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at bundok, isigaw pag-ibig niyang taos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami